question. Okay. Today is January 23. Okay. Dok. Oo nga, nag-iisa ako dito Nag-iisa eh. ka? Dito muna ako, Dok. Dito muna. Sige, sige. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kasambahay. Good morning po. Good morning, good Lalagay morning. ko yung aking, alam mo naman, Dok, ilagay ko muna yung aking iyon. Yan, Ngayon po ay okay. araw ng Lunes, January 23, at ang oras po natin, 5:16 ng umaga. Dok, magandang umaga po. Magandang umaga. Ako talaga naman. Nag-iisang dilag. Oo nga, At bigla naman na lang nag-iisang ako pagkagwapo-gwapo. Ay, mga kasambahay, kamusta na po, Dok, ang inyong bakasyon itong Sabado at Linggo? Ay, okay lang. Actually, nag-i-scan ako sa FB, nagugulat ako, parang lahat nasa Baguio. Lahat nasa Yung mga kaibigan ko, parang lahat nagpuntahan doon. Tapos, ang pinagkikwentuhan nga, isa lang yung picture, yung bang taho na merong strawberry syrup. Oo. Kaya sabi ko, bakit ano bang meron ng Baguio at yung taho na yun ang palaging napipicture sa FB? Sobra naman natin. Kailangan matikman natin. Oo nga eh. Hindi pa madadala dito yan sa GMK man lang. Pero mga kasambahay, bago po tayo magtuloy-tuloy, ano po, alam niyo meron isang katanungan na kinakailangan masagot sa pamamagitan ng Biblia. Ang katanungan, mga kasambahay, ganito, Dok, ha, ito ha. Kung talagang mahal po tayo ng Diyos, bakit hinahayaan tayo magdusa at maghirap? Ikaw, Dok, sa palagay mo ba, talagang na-design niya ng Panginoon Diyos na kinakailangan minsan maghihirap ka, kinakailangan magdudusa ka, at may purpose siya para dyan? Actually, ang iniisip ko talagang merong ano siya, may purpose. Dahil yung iba, pag nananalangin, sasabihin gano'n, di ba na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Tapos feeling mo hindi ka sinagot. Hindi mo ba naisip na it's an opportunity para ipakita sa'yo na ganito ang dapat mong pagdaanan para Ayun. ma-attain mo yung mga ganitong ano na ginugusto mo. Hindi naman kasi pwede lahat ng bagay ibinibigay sa'yo. Dahil pagka lahat nabigay sa'yo at lahat parang walang pagkukulang, parang hindi mo na rin mararamdaman na may kulang talaga. Totoo yun. Oo. Kaya parang sinabi mo na hindi mo mararamdaman kung lahat kayo puro magaganda. Sino ba yung pangit? Yun ang problema. Diba, yung mga ganong tipo. So, kinakailangan talaga, you have to work for it para makita mo at mas makikita mo na mas blessed ka pala kasi nagawa mo ito Kasi na nagawa. maayos. Yun ang napakagandang paliwanag. At malalaman pa po natin, mga kasambay, ano pa talaga ang tunay na kasagutan sa katanungan yan. At yan po isasagutin sa atin ni Brother Eli Soriano. Pakinggan niyo po ito. Yung pagdurusa, dahil mahal tayo ng Diyos, kung meron man pagdurusa, para sa kapirasong panahon lang yon. Kung ikaw ay sa Diyos, may konti lang. Pero ang mas mahaba, hindi naman pagdurusa. Parang ganito, Pilipino ka, no? Ako, paniwala ko, kung mo ikaw ay Pilipino, siguro, nung bata ka, tinuli ka di ba? Sandali lang naman yung pagdurusa mo pagka tinutuli ka Di ba? Lulundag ka lang yata sa ilog noon, maliligo. Mangunguya ka. Una-muna, ngunguya ka ng yung araw, ngunguya ka ng napaka-unsanitary nung pagtutuli nung araw Pangunguyain ka nung mga manunuli ng bayabas, pagkatapos aanuhin yung lalagay yun sa batakan, pagkatapos pupukpukin. Pagkatapos yung inuya mo, siyang ipapabuga dun sa yung parang baka ma-infection ka nun. Pero awa naman ng kapalaran sa mga tao, yung pagdurusa na yun napaka maliit lang yun, ikukumpara dun sa magiging buhay mo. Mabubuhay ka na halimbawa ng 80 taon na hindi ka naman supot. Yung konting pagdurusa mo nung ikaw ay tuliin, malaki naman ang pakinabang sa hinaharap. Ganon din ang nangyayari sa taong naniniwala sa Diyos. Sa 12:11 ng Ebreo, merong ganitong nakasulat. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Meron kang nararanasang mga kahirapan na para bang pinaparusahan ka, para kang nalulungkot Pero sabi niyang Apostol Pablo,
Pagkatapos nito, namumunga ito ng bungang mapayapa. Hindi lang natin naiintindihan ng Diyos eh. Ang Diyos parang magulang. Pag mali ang ginagawa mo, papaluin ka. Ang gusto lang naman ng tatay mo, wag kang maging sugarol eh. Nakita ka nagsusugal nung bata ka, papaluin ka, papagalitan ka. Dahil ba pinagalitan ka, hindi ka na mahal ng tatay mo? Basahin natin ang 12:5 ng Hebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. O, pagmamahal ng isang magulang sa anak, yung pamamalo eh. Bawa, nakita mo yung anak mo, gumagawa ng mali, pinapalo mo para wag siyang masanay doon. Yun nga yung pagmamahal mo eh, na alam mo na pagka siya nasanay sa droga o kaya naglasing, mapapahamak siya eh. Ang tinitignan mo yung kanyang hinaharap. Eh kung ngayon lang eh, tapos na ang lahat ng bagay, eh siguro, ibigay mo na sa anak mo yung lahat ng gusto niya eh, kasi pagkatapos nila eh, patapos na eh, no? Pero hindi, ang tinitignan mo yung hinaharap. Ang Diyos, ang tinitignan niya sa atin yung walang hanggan, yung eternity. Meron kasi tayong bahagi sa eternity, kapatid. Ang tao, binubuo ng dalawang esensya ang ating pagkatao. Our being is composed of two important things. The material and the spiritual. Meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. Mamamatay ang katawan natin, pero ang ating kaluluwa'y hindi. Ang tinitignan ng Diyos sa atin, yung kaluluwa natin. Na huwag tayong magdusa ng napakahabang panahon sa eternity. Tandaan mo, kapatid, ang espiritu hindi namamatayan. Ang Diyos ay nagpaparusa sa tao para makakilala tayo na mali ang ating ginagawa. At yun ay pansamantala lang naman. Kung makikinig ka sa parusa ng Diyos, maiintindihan mong kaya kanya pinaparusahan eh dahil meron kang ginagawang masama para ka magpakabuti, aalisin yung paghihirap mo. Ang Diyos ay may gantimpala sa mga nagtitiis at sumusunod at nagbabalik loob at nagbabagong buhay. Yung intensyon ng Diyos ang hindi natin nauunawaan. May magandang intensyon ng Diyos. Hindi nga lang nauunawaan ng tao yung talagang layunin ng Diyos na kaya siya nagpapasapit ng kung ano-anong kalamidad sa tao para tayo makaisip. Mahal niya nga tayo eh. Pagmamahal na hindi ka piraso. Pagmamahal na ang tinitignan ay yung sa walang hanggan. Inihahanda tayo ng Diyos, matuto tayong sumunod. Matitigas kasi ulo natin eh. Kaya wag natin sisihin ng Diyos. Naglasing ka ba naman na naglasing? Tapos nagkasakit ka sa atay. Tapos sabihin mo, kung mahal tayo ng Diyos, ba't tayo pinagdurusa? Ikaw itong naglasing ng naglasing eh. Oh. Humitit ka ng humitit ng tabako kasi lalaki ng tabako kasi lalaki yata ng tubo yung tabako mo. Wala kang tigil na tabako ng tabako. Ngayon nagkaroon ka ng sakit sa baga. Di ka makahinga dahil may emphysema ka. Diyos, kung mahal mo ako, ba't mo ako pinagdurusa? Ikaw may kasalanan yan, hindi ang Diyos. Ganun yan, kapatid. Sana naunawaan mo ako. Ayun. So ang ating pong Panginoon Diyos ay parang mga magulang natin. Kinakailangan minsan tayo pinapalo, kinakailangan tayo na pagsasabihan, dinidisiplina, dahil doon mas mapaparamdam nila ang pagmamahal. Kasi kung hindi ka pinapansin ng nanay at tatay mo, Walang pakialam. wala silang pakialam. Tsaka importante, Attorney G, diba, tsaka Doc Camille, sinasabi nga nila, it's not going to be a win-win situation all the time. Correct. There are times na you will win, there are times na matatalo tayo, there are times na makakakumit tayo ng mistakes. But then again, ang mas importante doon, we learn from those mistakes. And then we strive hard. Bibigyan talaga tayo ng pighati. Kasi nga,
paano natin mararamdaman yung kaligayahan kung walang pighati? Ibig sabihin, lagi yung may opposite. Paano ka sabi nga ni Doc Camille, paano kung lahat tayo maganda, di walang pangit? Paano kung lahat tayo pangit, walang maganda? So, kailangan meron laging check and balance. check and balance lagi. At yan po, yun yung maganda sa sinasabi ng ating Panginoon Diyos sa ating Biblia. Oo. Tsaka Kaya, diba, attorney, sinasabi din nila, God gives us the God gives the hardest battle to His strongest soldiers. Yun. Tama Ibig yun. sabihin, alam niya kasing kaya mo. Alam niya kasing malalagpasan mo yan, kaya mas bibigay ko sa iyo ang mas pinakamabigat na pagsubok. On point. Ayun. Totoo yun, Maraming totoo yan. salamat po, Brother Eli Soriano. Para sa Biblically speaking. Yes. At kanina, tatlo lang tayo ngayon. Kanina nga. Mag-isa lang siya. Si Doc Camille. Pero syempre, good morning kay Doc Camille. Thank you for joining us here, Doc Camille. Good morning. I'm back. At dahil wala ngayon si Monica, hahanapin natin siya, Doc. Asa na ba yan ngayon? Asa ba yan ngayon? Ikaw ng Friday kung wala Oo, eh. hindi na kami nakita niya ni Monica. Morning! Hi Angel! Hi Doc Camille and Attorney G. Good morning sa inyo dyan sa bahay and good morning po sa ating mga kasambahay. Actually Angel, nakita ko ikaw, yung kotse mo sa labas ng TV kanina pero hindi na tayo nagkikita personally. Pero ang dahilan kasi, nandito po tayo sa isa sa pinakasikat, if not the most popular historical landmark sa buong bansa. Ito po ang Rizal Park. Ayan. Well, some people call it yung Luneta Park, ano. Pero alam nyo ba kung bakit ito tinawag na Luneta? Well, bibigyan ko kayo ng konting background, kasi ang Luneta pala ay naggaling sa salitang lunet, nang ibig sabihin ay crescent moon. And I'm sure marami po sa inyo ang hindi nakakaalam na ito palang buong Rizal Park ay hugis crescent moon. Kaya siya tinawag na Luneta Park. Diba? O ayan, at least meron tayong konting trivia ngayong morning. Pero bukod dyan alam nyo ba mga kasambahay na napakalaki pala talaga nitong Rizal Park. 58 hectares po to be exact. At napakaraming ang amenities na pwede ninyong puntahan. Pero ngayon, nandito tayo sa tinatawag nila na Dancing Fountain Area. Ito po yun, yung nasa likod ko. Abangan nyo maya-maya, sana maipakita natin. Bandang 6 to 7 a.m. daw, binubuksan po nila yung Dancing Fountain Area. At marami nga syempre mga taong nanonood dyan para manood. Yung iba, nagja-jogging. At meron tayong mga nakikita ilang mga tao dito, nagja-jogging na rin. Kanina medyo umuulan, so nahinto po yan. Pero at least ngayon, dumarami na rin po unti-unti yung mga tao. And dito sa paligid po nitong Dancing Fountain Area, mapapansin ninyo, meron parang maliliit na mga monumento. Yan na mga monumento po yan, yung po iba't ibang bayani ng ating bansa. So mamaya titingnan po natin isa-isa yan. And of course, bilang nandito po tayo sa Rizal Park, pwede bang hindi natin puntahan yung pinakasikat na monumento dito? Abangan nyo po dahil pupuntahan natin ang monumento ni Dr. Jose Rizal. And hopefully, hopefully, tama ba? Dapat ba sabihin ko hopefully? Pero I'm sure makikita din natin yung isa sa pinakasikat na photo bomber dito sa Rizal Park, ang Torre de Manila. So mamaya balikan niyo po kami dahil lilibutin po natin itong napakasikat nga na historical landmark, hindi lamang dito sa lungsod ng Maynila, pero maging sa buong bansa, ang Rizal Park. Balik muna tayo sa bahay. Di ba? Kita nyo? Namamasyal sa Luneta nang walang pera. Oo! May pera yan eh. Sino kaya magiging ka-HHWW dyan ni Monica sa Luneta Baka Park? maya-maya bumaba si Rizal sa kanyang monumento. Mukhang hindi na tayo naririnig ni Mon. Pwede rin. Hindi naman pala. So mamaya hintayin namin, Mon, yung sana maabutan natin yung fountain. Dancing Fountain. Yung dancing fountain, di ba? Ang ganda din. Nanonood din ako dyan. Kasi medyo malapit-lapit ako 6 to dyan eh. 7 a.m. daw to binubuksan. Yes, So, oo. anong oras na ba? Malapit na, siguro mga 30 minutes na lang. pa. And in fairness talaga, Mon, at masasabi rin natin sa ating mga kababayan, napakalinis talaga, Angel, ng Luneta ngayon. Totoo. Kahit doon sa mga damuhan, bawal ng tapakan yun eh. Sige, mamaya Correct. At saka masisisi. talaga napakasipag ng mga nagbabantay dito kasi eto si Kuya Guard actually, they make sure na safe and clean nga itong buong area. Monica, babalikan meron namin, akong Mon. last question. May last question. Oo, kasi dinala ko dyan si Mio mga few months ago. Tapos, nakita namin yung mga photographers dyan na naniningil ng 50 pesos para magpa-picture ka doon kay Rizal, pero wala yung photo bomber. Nandiyan dyan na ba sila as early as this time? Actually, Angel, ngayon hindi pa ganun kadama yung tao kasi ngayon medyo umaambon-ambon na naman. So I can't say kung gantong oras
talagang may mga nakatambay nga dahil nga umuulan. Pero maya-maya siguro kapag medyo tumila ulit to at saka nagka-araw, baka makikita na natin sila dyan. Tsaka hindi na natin kailangan ng magbayad ng 50 pesos. Magaling yung cameraman natin ngayon dito. Magaling umangulo. Very good. Very Galing, good. ah. Sige po, babalikan ka namin mamaya ha. Balikan ka namin. Bye! See you Yes, guys! maraming salamat. At Angel, Oo, Angel? Doc Camille at saka Attorney G, ito na ang Gutom na ako. pinakakaabangan natin. Gutom Gutom na ka ako. na. Yes. Ito very quick lang to dahil nandito na ang ating quick meal. Yes, and it's Monday morning nga at narito na ang ating quick meal. Ano bang hinanda natin para sa ating mga kasangbahay and of course sa ating mga kasama dito sa bahay ni Kuya? Ang ating flying saucer. Yan ang ating quick meal. Flying saucer, di ba alam ko yung flying saucer yung ginaganon? Parang frisbee. Parang frisbee. Di ba? Frisbee nga yun. Di ba? Yung ginaganon. Magandang laruin yan pag nasa Luneta Park. Di ba? Oo, Frisbee. syempre. Pero ito, May this space time, eh. this time, hindi natin lalaruin. Kakainin natin yung flying saucer. So, alamin natin kung ano ang ingredients itong flying saucer. Okay, we have, asaan? Bread. We have tuna, very tuna. We have egg, butter, and what's this? Breadcrumbs. Oh, interesting. Ano ba? Paano ba natin ginagawa itong flying saucer na to? Alamin na natin. Now na! Of course, yung bread, yung rolling pin. Pisa-pisain, lagyan ng tuna. O, diba? Takpan, tumatawa. Ah, cheese! May cheese pala! Tapos, pisa-pisain ulit ng rolling pin. Tapos, ganun din, balutin ng egg. At lagyan ng breadcrumbs. And, of course, painitin natin ng pan para i-fry. Yan, baligtarin. Ayan! There you have it, ang ating flying saucer. Natatawa si Attorney G sa akin. Bakit namatawa? I-rolling pin. Oh, kasi yung rolling pin tapos pisa-pisain. Iba yung pisa-pisain. ay siya parang pinagluto eh. Quick menu eh. Ayan. Very quick nga, di ba? Dapat si Doc Camille. Attorney G, Bakit titignan ko? nilalaglag mo ako dito. Hindi. Para, ako pinagluto dyan, hindi ko rin tatanggapin kanina yan. I-rolling pin, pisa-pisain ang tinapay. Lagyan ng Ayun. cheese at saka yung tuna. Then ibalot sa egg yung bread, tapos sa breadcrumbs, gano'n din. Tapos i-fry na siya. And there you have it, ang ating flying saucer. Mga nanay, napakabilis niyan. Alam niyo ba kasi, Doc Camille, di ba, kapag ka sa umaga, lalo't maghahanda ka ng pagkain ng mga anak mo, kaya pambaon eh. Importante, mabilis. Kasi totoo yan. padating na yung School bus. School bus. Lalo na yung anak ko, Attorney G, si Mio, tsaka Doc Camila, mahirap gumising. Kaya kailangan mabilis din kumilos kasi, di ba, kailangan gigisingin mo pa ng paulit-ulit. So, itong mga ganitong klaseng quick meal na ginagawa natin everyday, ay talagang inaabangan to. Hindi lang, of course, ng mga mommies, but of course, the whole family. Tsaka kumisan nakakagulat kasi dahil yung mga bata, no, parang gusto, pag naiba lang yung itsura pero yun lang yung palaman din, gugustuhin Oo, nila eh. gugustuhin nila. So, kahit sabihin mo araw-araw tuna, pero kung naiba yung shape Hindi na niya, kailangan magaling ka tapos pala naiba talaga gano'n. mag-ano. So, pag namamodify mo kung ano yung palaman doon sa tinapay na ganyan, ang tendency, hindi lang sila interesadong kainin, pero ang punto nila, ay, bago to, bago. Parang gulay maganda din. sa mata. Hindi na kailangan maging iba't iba yung pagluluto mo ng gulay. Hindi na kailangan magagawa ka ng ibang paraan. Yung iba niya, gagawin yung pang cake. Para lang tama. makain yung gulay na yun. Patty, ganon. Di ba? Ayan. So, yun po ang ating pong quick Quick ngayong araw na meal. to. At syempre, dahil nga sa lagi naman tayo nagtatanong din magkano ang presyohan lagi ng ating mga pangunahing bilihin, lalo-lalo na sa mga pangunahing palengke natin, alamin po muna natin ano yung price update natin para sa araw na ito. Good morning, Kuya! Good morning, syempre, sa ating mga kasangbahay. Ako po si Kikay at ito ang Palengke Price Watch. At ngayon, nandito po ako ngayon sa Tatalon Public Market. Dito po yan sa Cabalata Street in Quezon City. Oo, at ngayon, alamin natin magkano na nga ba yung ating mga basic commodities dito sa tindahan ni Ate Vivian. Magandang umaga, Ate Vivian! Okay, maganda talaga yung umaga. Ano, maganda kasi tayo sa umaga.
Ito mga kasangbahay, ang isang piraso po ng itlog ngayon ay bumabadak dito sa presyong 5 pesos and 50 centavos. Kung gusto nyo ng itlog na maalat, ito po ay makukuha nyo sa presyong 12 pesos per piece. Meron din sila Ate Vivian ng toyo. Bumili kayo dito at ito po ay makukuha nyo sa presyong 8 pesos. Hindi rin magpapahuli dyan ang suka. Ang suka po ngayon mga kasangbahay ay bumabadak sa presyong 7 pesos. Ang kanilang brown sugar po ngayon ay bumabadak sa presyong 13 pesos per 1/4. Hindi rin magpapahuli dyan ang ating washed sugar sa presyong 13 pesos per 1/4. White sugar sa presyong 50 pesos po yan per 1/4. Meron din sila dito na asin. Rock salt po ngayon mga kasangbahay ay bumabadak sa presyong 5 piso per baso. Kung kailangan nyo ng migi panggawa ng lomi, aba meron din yan sila Ate Vivian. At ito ay makukuha nyo sa presyong 20 pesos per 500 grams. Kung paubos na ang inyong mantika sabay, aba bilhin nyo na po itong isang lapad sa presyong 20 pesos. Okay mga kasangbahay, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa tindahan ni Ate Vivian. Salamat Ate Vivian. Thank you. At syempre mga kasangbahay, gusto ko rin po magpasalamat sa buong pamunuan itong Tatalon Public Market. Syempre sa pamumuno po ito ni Kapitan Rodel N. Lobo. O mga kasangbahay, kung malapit na kayo dito sa lugar na ito, anak ko ay highly suggest na pumunta na po kayo dahil malay nyo, makabuena mano ka pa. Yan po ang ating Palengke Price Watch. At ako po si Kikay, dito lang po sa Good Morning, Kuya. Ayan, mga kasabay, yan po yung price update natin dyan sa Tatalon Market. Siyempre, bawat iba't ibang palengke, iba't iba yung presyo eh. 550 na pala egg ngayon, ano? Oh, grabe naman. Oo, Pili mahal yan. na. Mahal na ng Dati meron ka pa nabibiling 250, 3 pesos. May mga sizes yun eh. May size May kasi. sizes yun eh. Yung 3 pesos, parang malaki lang ng konti sa itlog ng pugo eh. Maraming salamat, Kika. Yan ay mula sa Tatalon Market. At abangan niyo po bukas. Ano naman yung pagbabago ba yung ating presyohan ng mga pangunahing bilihin na ginagamit natin sa bahay, no? At Doc Camille. Okay, kung meron po kayong katanungan patungkol sa inyong legal concern, mag-text or tumawag lang sa mga sumusunod na numero. 442-6256 or 442-6257. Sa Globe naman po ay 0995-582-3762 at sa Sun po ay 0932-947-5386. O mag-send ng message sa aming Facebook account www.facebook.com Good Morning Kuya. I-type lang ang inyong name, age, location at ang inyong katanungan. Alright, it's that time of the day when we thank our sponsors. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Go with the power. Ayaw muna. Oo. Go with the power of Patrol and Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And of course, good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. At OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la. Ayan. At sa mga ginagawa pong talaorasan ng ating pong programa, alas 5:42 po ng umaga. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 23, 2017. At dahil Lunes, asahan po nyo talagang sobra ang traffic, lalo-lalo na dyan sa EDSA. Ay, Hindi ko na alam. Di ba ngayon ipapatupad yung zipper lane? Modified, hindi na, no? Temporary na hindi muna Ay. nila papatupad. Kasi nag-practice sila. Oo. Dry run sila nung Lunes, nung Nung Friday. Biyernes, oo. maraming mga nalito, maraming Siguro mga talaga ang nagipit sa solusyon na lang dyan, traffic. tsaka lalo even. na traffic. Lalo na traffic. Affected ako na. Oo. Sobra. Oo. So siguro nga talaga, yung pinakasolusyon natin dyan yung MRT na, yung Oo. magko-converge, yung Oo. pinag-uusapan ngayon na nagsa-start na gawin. So Saka yung odd-even scheme. Although talaga Ay, mahirap napaka-harsh yan, na yun. oo. Pero wala tayong choice. Yung maaari yun ang bandang uli, yun na lang ang magagawa. Tsaka buksan na lang siguro yung yung ilang gates ng mga subdivision, yung mga subdivisions, private yes. subdivision. Yung iba kasi ayaw pa nilang pumayag eh. No? Yes po. Okay. Okay. Sa pagpatuloy po ng ating public service, dito po sa ating ikonsulta mo.
360 satellite monitoring centers. May mga magtatanong po this Monday morning at tungkol po sa kanilang mga legal concerns. Unang-una po na magtatanong para sa inyo to, Attorney G, ay mula Santa Mesa, Manila, si Henry Castillo via text message. Ang kanyang katanungan, may kapitbahay po kami na nagtayo ng maliit na karinderya sa harap mismo ng bahay namin without our consent. Nakakaabala po sila sa amin dahil bukod sa nagiging cause ng ingay, ay madalas rin pong nakaharang yung lamesa at upuan ng tindahan nila sa harap ng gate namin. Hindi naman po namin basta masita dahil pulis po at medyo siga po kasi yung may-ari nung tindahan dito sa lugar namin. Ano po ang maipapayo niyo po? Siyempre, pwede kang pumunta sa korte kasi ang tawag dyan ay nuisance. Diba, nuisance yun, yung mga pampagulo, pampainis. Kaya lang po, hindi ka naman ina-advise na pumunta sa korte. Korte agad. Lagi po natin sinasabi, kapag kaganyan, ang barangay dapat kasi ang nagre-resolve Unang niyan. taga-pamayapa. Oo, barangay kasi ang kinakailangan pupuntahan po ninyo para kahit paano sila na lang po ang magpaalis doon. Kasi nga, baka pag kayong gumawa niya, magkaroon pa ng karahasan, magkaroon ng violence, lalo pat sabi nyo nga pulis. Pero ang mas nakikita ko, maliban sa dapat pumunta kayo sa barangay, mag-file kayo ng formal na reklamo, kung sakasakali pong medyo papalag yung pulis at gagabitin yung kanyang kapangyarihan, anytime naman po pwede rin kayo magreklamo sa Internal Affairs Office ng Philippine National Police. Yan nga po yung medyo mainit sila dahil madami mga lumalabag sa karapatan ng mga pulis daw. At the same time, yung mga pulis kasi parang lumalaki ulo. So siguro mas maganda rin kung talagang pinapakita niya na hindi Pulis wala siya, ako ang siga dito at ako ang hari dito, maireklamo rin. Hindi lamang sa barangay kung hindi sa Philippine National Police. Sapagkat syempre hindi dapat pinapayagan yan ng liderato ng PNP. So ang atin po, unahin muna natin sa barangay po tayo mag-complain. Diyan po minsan may nagsasabi, kasi si Kapitan hindi amin eh. Oo, Kasi oo. akala ni Kapitan kalabang kami. Pero just the same po, itry niyo pong pumunta sa Pumunta barangay. muna doon. Sapagkat kahit pumunta po kayo sa korte, madidismiss din po yung kaso nyo. Ganun din ang ipapayo sa kanila. Kasi din, ang hindi ka rin pwede pumunta sa korte nang hindi ka daraan sa barangay sa mga gantong maliit lamang na reklamo. So, precondition sa pagpa-file ng kaso yung pagpunta natin sa barangay. Minsan kasi pataasan lang naihi talaga Oo yan nga. eh. Pero Attorney G, meron akong follow-up question sa ganyang problema. Kasi pwedeng sabihin nung mismong ginagawang tindahan yung harap ng gate nila. Pwedeng sabihin nila na, Hindi di ba, naman sa inyo hindi to na eh. yan sa inyo eh. Hanggang dyan ka na lang sa within your gate, hindi na to sa inyo. So wala kang karapatang magreklamo. Paano yun? Pag Tama sinabi? yun. Kaya lamang din, kung ito naman ay nakaka-istorbo doon sa daanan ng tao o nakaka-istorbo sa daanan ng sasakyan, wala nga nagmamayari ng kalsada in the same manner na sila rin, hindi rin sila may-ari ng kalsada o yung daanan ng tao. Kaya dapat dyan, yan ay pag-aari ng pamahalaan. At ang pamahalaan kinakailangan maglinis ng daanan na yan. Ang sa akin lang, respetuhan lang, di ba? Madadaan naman sa usapan yan, pwede naman sabihin, kasi po talaga yan lang yung paraan para mas makainan pa na mas madami. O di, adjust lang natin ng konti. Siguro, we can strike a working compromise. Minsan kasi, pride eh. Oo. Pride, Ito yun. pagka kasi pinaira na natin yung mga pataasan ng pride, wala po talaga mangyayari. Away yan. At ang isa sa pinakamahirap pong resolve ni away magkapitbahay. Oo, isipin magkapitbahay, hindi kayo nakikibuan. Hirap yan, Gutom ka na, gustong bumili doon sa tindahan sa kabila, hindi ka makabili. Iiwasan kayo. Oo. Kaya po mas maganda po i-resolve natin yan kasi po para din peaceful yung living natin. Ang hirap po kasi na medyo magkakaaway tayo magkakapitbahay. Sa barangay po, yan ang solusyon. Napakagandang payo mula kay Attorney G. Maraming salamat sa iyo, Henry Castillo ng Santa Mesa, Manila. This time around, Attorney G, may magtatanong, legal question pa rin via Facebook page. Ito ay mula Pasig City, si Alvin Eugenio. Ang kanyang katanungan, nagkahiwalay po kami ng live-in partner ko 9 months ago. Simula po noon, limitado na po ang contact ko sa anak naming 3 years old. May karapatan po ba ako na mahabol para magkaroon po ako ng sapat na panahon na mabisita o makasama ang anak ko? Ano po ang dapat gawin? Sa totoo lang po, syempre meron po dahil anak nyo naman yan. Kaya lang po yung kustodiya talaga niyan, kung pagtatanungin muna natin sino ba talaga may custody, wala pong kadududa na ang nanay po ang may custodiya niya. Number 1, hindi kayo kasal. Number 2, 3 years old lang po kasi yan. Kunwari pang kahit pa nga kayo kasal, pero ang bata ay 3 taon, automatically po ang custodian niyan ay nasa nanay. 7 taon pababa, nasa nanay po. Siguro po ngayon yung tinatawag na visitation rights na pwede nating hilingin. Usually kasi korte ang nagbibigay niyang visitation rights na yan. Pero mas maganda po
naman, kung magagawa nyo ng para na makausap lang yung nanay, pataasan din yan ng pride eh. Siyempre kung nakanino yung anak eh, yun ang gusto Nasa kanya yung leverage. But naintindihan ko po yung kalagayan nyo bilang isang magulang na gusto nyo rin madalaw din yung inyong anak, mabigyan din ng tamang guidance at habang lumalaki, nandyan kayo kasama. Siguro pa maganda rin na makipag-ugnayan rin kayo sa DSWD natin. Kesa pupunta kayo kagad sa korte. Yung korte kasi yung hanggat maaari ayaw ko nang gagastos eh. Pupunta po kayo sa DSWD para ang DSWD rin ang makipag-ugnayan. Mediate. Oo, makipag-mediate. Barangay din tama, pero mas maganda DSWD sapagkat sila naman din ang in charge sa ganyan. Oo, welfare ng mga bata. Yes. At palagi ko naman yung isang magulang na gusto rin yung kapakanan ng anak hindi para i-deprive ng pagmamahal ng isang magulang din. 'Di ba? Na alam din naman niya maliban do sa financial na pangangailangan, yung emotional na pangangailangan ng bata ay dapat maibigay. Hindi pa pwedeng lumaki ang bata na isa lang magulang kung naandyan naman at buhay. Bakit hindi ibigay na lang? So siguro kausapin muna, number 1, number 2 sa DSWD o kung hindi rin, kausapin din yung mga magulang nung kanyang ka-live-in before. Baka silang pwedeng mamagitan para payagan yung pagdalaw. Yung panghiram ng bata ay medyo dahan-dahanin mo muna. Oh, yung pagdalaw lang muna kasi gusto ko agad bigla eh. Di ba minsan gustong kuhanin ka agad? Yes. Oh. Hindi, dahan-dahan. Di ba hindi mo kuha one at a time dapat po yan. Dahil syempre may nasaktan yun eh. Mayroong emosyon din na involved. So dahil nasaktan, hindi ka agad bibigay yan, a matter of pride din po ang pinag-uusapan dyan. Okay, ito naman, Attorney G, mula sa Amadeo, Cavite, ang magtatanong naman ay si Nicole Mendez. Ang kanyang katanungan, sapat na po bang gamiting proof ang bayad sa Amilyar para mapatitulohan ang lupang tinitirikan ng bahay po namin? Nabili po namin ito noong 1990 pa. Nabayaran na po namin ng kalahati ng presyo ng lupa noon. Noong 2002, namatay ang may-ari ng lupa at wala ding anak na nag-claim nito. Ang meron lang sa amin ay deed of sale, pero nawala po dahil sa bagyong Ondoy. Ano pong dapat namin gawin para makakuha po kami ng titulo para dito? Yung po kasi pagbabayad ng amilyar o yung mismong dahil kahit pa nga nakapangalan sa iyo yung amilyar, hindi po yung ebidensya ng pagmamayari. Ibig sabihin, hindi po siya titulo at hindi po siya pwedeng gawing basihan na sabihin na ako na may-ari ng lupa. Otherwise, ang gagawin ni Angel po, lahat na lang ng mga gusto niyang lupa, babayaran niya lahat ang amilyar niya at kanya na po pala yan. Hindi po ganun yun. Hindi po yan paraan pasabihin na ikaw na may-ari. Siguro to a certain extent, pwedeng patunayan na maaaring ikaw ang may posesyon o ikaw ang namamahala. Pero hindi pwede sabihin na ikaw ang may-ari ng lupang yan. Kaya lamang po, sa kalagayan nyo na nawawala po yung deed of sale, ang wala po tayong magagawa kung hindi kausapin kung sino man yung mga nagtagapagmana ng lupang yan. Halimbawa, sabi niyo hindi niyo matrace kung sino ang mga anak o may anak man. Kung wala pong anak, siyempre ang susunod po dyan, baka may mga magulang yon. Kung wala pong mga magulang, baka may mga kapatid po yan. Sila po kasi mag-i-issue nung tinatawag na extrajudicial settlement. At the same time, extrajudicial settlement ng estate o yung mga naiwan, plus mag-i-issue sila ng panibagong deed of sale na pwede nyo naman patunayan kung talagang kayo ay may magsasabi na talagang nasa inyo na yan o nabili nyo na yan before. Kaya lang, medyo mahihirapan ng konti dahil ipagmamatigasan ay nasa muna yung ebidensya. Kasi madaling sabihin na hindi, yung mga magulang mo dati bago namatay yan eh. Nakipagkasundo sa amin yan, ang hahanapin pa rin papeles. Lagi po tayo magkakaroon dapat ng Xerox. Lagi po tayo magre-reproduce ng lahat ng dokumento na meron tayo. Napakahirap po ng mag-isa lang. Katulad niyan, nawala dahil sa Ondoy. Wala ka na pong ebidensya. Kahit pa ako yung tagapagmana noon, pagmamatigasan ko, pakitaan niyo muna ako ng papel. Sasabihin niyo, nababayad naman ako ng amilyar. Hindi nga po ebidensya yon ng pagmamayari. Hanapin niyo po kung sino po ang mga naiwan na maaari magmana ng lupa at wala po tayong magagawa kundi kausapin sila. Siguro po, kinakailangan din natin bayaran yung natitirang sa kabuuan nung halaga ng lupa. Hindi pa pwede pong libre yan porket namatay na. So kung kalahati, pwede nyo kausapin, nakapagbayad na kasi kami ng kalahati. Madadaan po yan sa matiwasay na usapan. And therefore, sasabihin nyo, kalahati na lang po yung kulang namin sa inyo. Wala kayong magagawa dahil kailangan po ang kanilang pirma para mailipat sa inyong pangalan ang titulo ng lupang yan. Kung wala pong pirma na ganyan, hindi pwedeng basta nyo lang nailipat, hahanapan din po kayo ng Register of Deeds. Ano ang pinagbasihan nyo para maipalipat ang lupa na ito?
Ayan. Ayun. Okay. Totoo yan. Maraming salamat sa iyo kay Nicole Mendez ng Amadeo Cavite. At yan po muna ang ating ikonsulta mo for this hour. Maya-maya ay pwede naman po kayo magpadala pa ng inyong mga katanungan ng inyong mga legal concerns. Bukas naman po ang aming linya ng mga telepono dahil nabanggit nga po ni Doc Camille kanina. Ganun rin ang ating mga social media accounts para pwede nyo pong maipasa doon ang inyong mga legal concerns for this Monday morning. Doc Camille. Okay, mula sa usaping legal, punta naman tayo sa usaping pisikal. Alamin natin ng ilang workout para mapalakas ang abs at core part ng ating katawan dito sa Fitness 101. Good morning kuya at sa ating mga kasambahay. Welcome back dito po sa O Movement Gym. My name is Rachel at kasama ko po ngayon si Shara, ang aking partner. Last week, tinuruan ko po kayo ng exercises to have a strong and sexy legs. So for this week, tuturuan naman po namin kayo ng exercises how to have a sexy body. So most likely, magpo-focus po tayo sa ating abdominals. So, to start with, ang ating pong first exercise is all about our upper abs. So, let's start. Ang unang exercise po natin ay tinatawag na weighted crunch. So, si Sarah po ay gagamit ng plates para magkaroon po ng konting intensity. So, once again mga kasambahay, magpo-focus po tayo sa ating upper abs. Okay, start. 1, ating next exercise ay tinatawag na decline crunch. So this time, si Sarah po ay hihiga sa ating decline bench. So ibang intensity po naman ang mararamdaman niya this time since ang kanya pong katawan ay nakahiga. Decline all the way. Okay, and then up. Do this exercise for about 10 to 15 repetitions, at least 3 sets. For our third exercise, ang tawag po dito ay toe touch. Okay? So, naka-elevate lang po ang kanyang toes. Hahawakan lang po niya. Itatry niyang i-reach. So, this kind of crunch, once again, natatarget po ang ating upper abs. Our next exercise, ang tawag po dito ay long arm weighted crunch. So basically, may hawak po siyang dumbbell and naka-stretch lang po ang kanyang arms. Okay, and 3, and 4, and 5. Okay. Ang ating pong last exercise for our upper abs ay tinatawag na standing crunch. So mga kasambahay, hindi lang po puro nakahiga ang ating pag-e-exercise, pwede rin pong nakatayo. So this time, i-demonstrate po ni Sarah how to do a standing crunch. So this time, ibang contractions naman po ang mararamdaman natin sa ating upper abdominals. Doc, mukhang ako pagka ganyan, mukhang isang galong ko lang paghiga ko gano'n, tulog na Ako rin feeling ko, Mukhang hindi nilito. Mukhang hindi nilito. hindi aabot sa puntong yung touch zone na baka hanggang hanggang knees. Ay, naku mga kasabahay, talaga namang kinakailangan medyo sasanayin natin sarili natin na nag-exercise din at yung mga tinuturo natin dito sa mga pang-exercise natin ginagawa naman. Alam nyo, malaking tulong din. Health is really wealth. Ay, totoo yan. Lalo na pag nagkakaroon ka ng edad, mas marami kang nararamdaman. Pero kung nag-exercise ka, definitely it will help na
yung dahil kasi stretch at saka Yes. flexible yung katawan mo, mawawala yung mga sakit-sakit na Mga yan. stress pati. Ayan. At siyempre, parang sa mga taong walang stress, ating pupuntahan yung mga taong walang stress na to, ha. Hindi ko lang alam when it comes to age, pero yung stress, wala. Tito Jo, Tita Beth. Prof. George, good morning. Ayun. Hi. Mukhang napapaligiran ka dyan ng mga magagandang Dalaga. mga dalaga. Babaihan. Isa nga eh. Paano Isa nga, napapalig... Kala ko Ganun ba? Akala ko napapalig... Sa Angel. Oo, akala ko sabi mo napapaligiran ng pagkain. Kaya wala kayong choice kung hindi pumunta mamaya dito. One-on-one pala kayo dyan. Oo. Sino ang kasama mo, Prof. George? Si Doc Janice? Doc Hindi. Camille. Doc Camille, Doc siyempre. Camille. Hello. Oo. Good Tita mo. morning, Doc Good Camille. morning. Garcia? Oo. Oo nga. Ganyan Ano pala talaga. to, Prof. George? Gigi. Oo. Galunggong. Ayun. Garcia. Bali, Doc Camille, mas mahal ka niya kasi mag-isa din ako kanina dito pero iniwanan niya ako para may kasama ka dyan. Ay, hindi. Tita Beth, hindi na pala papatupad. Sabi ni Doc Camille at saka Angel, hindi ko kasi masyado na monitorin ba. Yung modified zipper lane, ano ba hindi yun? muna. Kasi, On hold. oo, dapat today pero hindi daw muna dahil nag-cause daw ng heavy traffic talaga nung Friday. Pero alam mo sa akin, expected yun. Kasi first day ng implementation, ganun talaga. O, so tinagal-tagal mo ba naman sa traffic.com na yan 9 na taon. Oo. Si Doc Camille daw na-biktima rin no Friday Oo, na down Oh, ganyan. Friday. sobra. Dahil kasi usually pag 12 o'clock wala nang na medyo Correct. light. Pero sobrang from Cubao to Annapolis, it took me mga 45 minutes eh. Alam mo, Doc, ang question ko nga rin doon, yung naglagay sila ng zipper lane nung Friday, meron ba talagang pangangailangan? Kasi hindi naman yung rush hour eh. Yun na diba? nga eh, Yun yung kaya question na ko eh. nga rin doon. Oo. Eh, well, Lalo siguro na pag-aaralan pa nila. Pag-aaralan nyo ng pag-aaralan. In fairness naman sa MMDA mas sigasig naman sila ngayon. Oo. Sige, Yung chairman, mukhang Yes. magaling si Tim Urbos doon. Parang hindi rin natutulog. Correct. Diba? At siya pa yung laging nagpapa-interview, di ba? Ano lang, Prof. George, yung nawala na lang yung issue, yung mga binili na mga hindi lang second hand, kundi umabot Oo, ng pa sa mga motor. fifth hand na motor. Oo. Mukhang pinagtatakpan ng kung sino man dyan. Dapat kasi maimbestigahan yan. Nasunugan pa nga, diba, ang MMDA? Mukhang nagtatakpang sunugin ang records ng COA. So ako, Correct. dapat talaga ipurso Ipurso yung investigation. Mukhang marami silang mga tinatago dyan. Lalo na yung mga records ng nakaraang administrasyon. Correct. Tita Beth. La 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 la. At syempre mga kasambahay, muli 6:24 po na umaga, January 23, Lunes po ngayong araw na to, traffic. Sa pagpasok ngayon na Doc Camille, ano? At syempre dahil nga malapit na po ang coronation night nitong tinatawag na Miss Universe. Pinag-uusapan, kagandahan, beauty. Ano ba talaga ang beauty sa mga Pilipino? Ano ang perception ng mga Pilipino sa beauty? Yan po yung ating tatalakayin at hopefully matulungan tayo ni Doc Camille sa pag-analyze talaga dyan. Kasi nga, yung maganda sa akin, maaaring hindi maganda sa isang tao. At yung maganda sa kanya, pangit naman sa akin. Magkakaiba kasi yung perception. Merong, makikita mo, Doc Camille, merong, aminin na natin, masyado tayong, ang leading natin medyo mapuputi. Pag may nakita ka sa Miss Universe, naku, medyo sunog ang balat nito hindi mananalo to. Pero sa kanila, remember, halimbawa Kenya, nanalo yun, na Miss Kenya. Tama, Di ba? tama So, yan. ano ba palagay niyo, Doc Camille, ang perception ng mga Pilipino at ito ba ay tamang perception when it comes to beauty? Okay, unang-una siguro kaya tayo nagkakaproblema pagdating sa ganyan dahil hindi natin minahal yung kulay natin. Pero may basihan yan historical wise. Magugulat ka dahil kasi siyempre, nung dumating ang mga Kastila, masyado tayong naging western yung ating pag-iisip na, ay, dumating ang tatangos ng ilong, ang Naku. puputi. Naku. Bakit ganun, matatangkad? Samantala pag nakita mo yung ilong mo, naku, parang hindi Oo, hinipo-hipo mo ganyan, iba. ang paniniwala pa noon, ng mga panahon na yan, na pag ang ganito ang kulay mo, sunog ka sa araw dahil kasi mahirap Mababang ka. klase. Mababang klase. Oo. Dahil kasi, wala yung ginawa, kundi magtanim. Bilad sa araw yan, mangingisda yan, ganun. Tapos, and then eventually, ng turn of the century, nagulat naman kayo na yung iba, gustong-gustong magpakulay itim o yung maging, magkaroon ng tan. Oo. Dahil, sabi nga nila, pag tan ka naman, mayaman yan, nakapunta na ibang bansa. Ganun pala Dahil yun? kasi Abe, di ba, nakapagbakasyon sa Oo. ganitong lugar yan. So, pero Kailangan palang magbago itong oo, kulay na parang to. ganon. Oo. Pero ang nangyari, it remained among Asians na
talagang ang perception pa rin natin, ang maganda maputi. Hindi yung sinasabi na ang kulay kayo manggi ang maganda. Ayun. At, So, at naiba. yung perception na yan ay dahil din siguro sa mga, maliban sa binanggit mo, Doc, kami kanina, yun na rin yung proseso kasi nung nung madaming sumakop sa atin, Oo, yung totoo mga yan. maling paniniwala nung nasimulan na, and therefore napakahirap baguhin. Di ba? Ayun. Pero yung bang ganyan, makakayanin ba yung magbago yung perspektibo na ganyan sa pamamagitan ng pag-aaral o sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng beauty pageant? First and foremost, siguro napakahirap nating baguhin dahil sa science at saka technology, talagang gusto nating pumuti. Oo, kaya yung mga pangpaputi dyan, mga ini-injection pa, ano? Alam nga namang sasabihin natin na ganito, kaso pati perspektibo ng mga kalalakihan ngayon ang paniniwala nila, pag maputi ka, maganda ka. Correct. Bibihira talaga yung nagsasabi na, di ba, pag sinabing ganun, brown pa lang hindi pa black ang negra naman ng itsura, di ba, mga ganun kaagad yung perception. May mga pulos libag yan, mga ganun pa. Ganun. May So mga ganyan. napaka-physical kasi pagdating sa beauty, yung perspective natin. Pero sa maniwala kahit hindi, pag nakita mo yung kagandahan na sinasabi, talagang hindi naman sinasabi altered yung beauty, pero magugulat ka na pag talagang maganda ang pag-uugali, maganda yung kanyang values and everything, kahit na pangit siya, gumaganda talaga siya sa paningin ng ibang tao. And therefore, itong mga ganitong klaseng beauty pageant, lalo-lalo na ang Miss Universe, dahil yung Miss Universe ang pinakasikat sa lahat ng mga beauty pageants, ay isang pagkakataon sa mga Pilipino na magkaroon ng pagbalanse sa pagtingin natin sa kung ano ba talaga ang kagandahan. Ano ba talaga yung tinatawag na beauty. Totoo yun. Dahil kasi ang nakakagulat pa, kasi sa mga beauty pageant, palagi may Q&A. So pag sinabing mahina ka sa Q&A, hindi maganda yan. Di ba parang automatic, bagsak ka Bagsak agad. agad, oo. Kasi parang sa question pa lang, tapos yung magsalita ka pa lang ng, it's like, tapos di ba, kaya tayo nagkakaroon ng mga, thank you for that wonderful question. Yung mga gano'n na, Parang bumubuelo ka nag-iisip ka pa nagpaproseso ka pa sasabihin ganun, hindi marunong yan. Hindi alam yung sagot. Hindi alam yung Hindi sagot. ka agad, wala ka agad siyang wala ka agad nakahandang sagot dyan. Kaya sasabihin ganun, hindi yan pang Miss Universe, parang ganun. Yun ang problema sa perception. At ako naniniwala ako, Doc Camila, para din sa mga nanonood, siguro i-analyze nyo rin. Kapag napili ka na sa top 5 halimbawa ng Miss Universe o sa top 3 ng kahit anong beauty pageant, hindi na ganda ang pinag-uusapan dun Hindi na. Napili na kayo dahil sa ganda nyo Oo. Pag nagtanong na sa question and answer, Yan. palagay ko napakalaking bentahe na makasagot ka ng tama dahil yung beauty given na yun Di ba? So pipiliin ka na ng mga judges, hindi dahil sa ganda mo, kundi dahil sa wit and galing na sagot mo. Totoo yun. Confidence. Dahil kasi di ba parang sasabihin nilang ganun, tayo na mga nanonood lang kahit na nasa TV tayo, tapos pag nagsalitang ganun, fourth runner-up na yan kasi hindi yan nakasagot sa tanong. Di ba yung mga ganun pagkakataon? At pero mali din naman na dahil may mga pre-pageant na ganito, nag-judge na kaagad tayo na ano naman yan, maganda nga pero kulang naman sa wala namang alam. Mali din yun dahil siyempre maaaring ganun ang mga bida, nagpapatalo muna sa una, bandang ulit, tsaka sila mananalo. So meaning, hintayin pa rin natin yung mismong araw ng coronation kung Miss Universe yan, at saka medyo baguhin din natin yung ating paniniwala tungkol sa kagandahan. Yun ang problema kasi sa Filipino nga mali ang perception sa kagandahan. Diba tulad nga yung sinasabi sa atin parati nila, Brother Eli, nila Kuya, diba yung pagiging maganda is not just your physical appearance diba it comes with pretty mind, pretty soul, diba? Yung kung ano yung kabutihan ng pagkatao mo, mas importante, mas gumaganda ka from within yung kagandahan mo Totoo yun. Dahil kasi kung natatandaan nyo, ang ating reigning Miss Universe, si Pia, hindi naman siya nakitaan nung unang pagsali niya sa beauty contest na yan. Di ba parang... Pangatlong beses na niya yun sa Binibini Pilipinas so, ibig sumali. sabihin, nag-shine siya dahil kasi nakitaan na siya ng ibang If at kagandahan. first you don't succeed, You try again. Pero pinag-usapan, di ba, Miss Universe siya, bakit ganun sa ikatlong pagkakataon lang siya nakitaan ng kagandahan? Ako para sa akin, titingnan ko naman yon. Ang pinakamas maganda sa kanya, hindi yung dahil sa itsura niya, kundi yung bumangon siya matapos ng ibang beses. niya. So, di ba? So, nakita niyo yung ibang Kaya, perspective ng beauty pagdating sa Kaya ganyang bigla bagay. siya nag-shine. Diba? Ganun talaga minsan yung mga bituin, hindi ka agad nakikita na kumikinang. Pero habang tinititigan mo, lalo silang kumikinang. Right timing Totoo yan. yun, parang, di ba may mga beauty candidates na pag nanalo,
ganun, hindi naman maganda. Pero pag after several days na yung nakita na parang, ay, ang ganda pala niya talaga. Makikita mo na yung kung bakit siya maganda, bakit tinawag siyang Miss Universe, bakit ganito yung pinapakita niya na yung certain aura na kakaiba. And sometimes it doesn't follow na it's the physical beauty. It's the manifestation ng personality, ng character. Beauty from within. Yun na, parang holistic na yung perspective natin ng kagandahan. Ayan, kita nyo naman ha, napakagandang paliwanag ni Doc Camille. At ngayon, mula ngayon, magbabago na tayo dapat ng perception natin ng sino ang si Angel talaga maganda kahit wala ka na magagawa. Wala tayong magagawa. Talagang Sa ganyan eh. hindi lang nasa labas, kundi sa loob. Ayan. Totoo Mga yan. kasambay, maraming salamat po. Of course, kay Doc Camille Garcia sa napakaganda niyang paliwanag. Topic. Perception of beauty. At siyempre mga kasambay, paano ba pag dadaan ka sa isang intersection? Di ba minsan pagka-intersection yung iba dyan basta barabara lang, kaya ito din na-aksidente. Aksidente, totoo Ano ba yan. ang mga dapat nating tandaan? Ano ba ang mga dapat nating alamin, ang mga regulasyon para sa ligtas na pagdadrive kung tayo po ay dadaan sa intersection? Alamin po natin yan dito sa Manibela. Ang rule of thumb niyan palagi, kung halimbawa dumarating tayo sa isang intersection, meaning kaya sinabing intersection is nagko-cross yung kalsada, kung hindi signalize, dapat magmi-minor ka. Hindi pwedeng dire-diretso lang. Dahil kung minsan, merong mga nagmamaneho naman ng sasakyan na magko-cross na hindi rin nagmi-minor. So, nandoon ang posibilidad na magkaroon ng sakuna na magbanggaan. Ang sinasabi sa batas, kung ikaw ay liliko ng pakaliwa, ang dapat mong gawin ay bago dumating doon sa pinaka-intersection, ikaw ay gagawi sa inner lane or sa middle lane ng isang highway. Tapos, pagdating mo ron sa lilikuan mo, hanggat maaari, dito ka sa kaliwa. Hindi ka pwedeng pumunta sa bandang gitna o kaya lilihis ka sa lane. Ganon din naman, kung halimbawa ikaw ay kakanan, pag malapit ka na sa intersection, ang gagawin mo ay gagawi ka sa outer lane, doon sa pinaka-lane, doon sa gilid, katabi ng bangketa. Tapos dahan-dahan kang mag-execute ng pakanan ng walang sasakyang paparating galing sa iyong kaliwa, sa gilid ka ng bangketa. Hindi po pwede na kung halimbawa approaching an intersection, nandito ka sa gitna ng lane, tapos kakat ka ng pakanan o pakaliwa. Approach the intersection with utmost care, no? So kung kinakailangan na mag-minor, dapat tayo mag-minor. At dapat kung tayo kakaliwa, dapat nasa bandang kaliwa tayo ng kalsada. Kung tayo naman po ay kakanan, dapat nandito sa kanan ng kalsada. Para na sa ganon, hindi naman maistorbo yung mga sasakyang nakasunod sa inyo, at ganon din, hindi rin malito yung mga kasalubong ninyo. Yan ang ating manibela. Hindi At naman kaya pala, nga po tatandaan Atty. G. natin. Oo, tatandaan natin na lalo na kapag ka sa traffic light, nakita mo ng medyo yellow na, huwag nang pilitin. Huwag mo nang pilitin. Huwag nang itigil na lang, okay na Yan yun. ba yung sinasabi ng beating the red light? Yung iba kalimitan, yun nga yung mga nahagip. Oo. Yung mga lalo pa Although yung yellow serves as a warning kasi actually 3 to 4 Ready ka seconds na, yun eh. oo. Ang problema, yung iba alam na nga na mabibitin ka sa gitna, hahabulin pa. At yung iba naman nakapula pa at nakita lang nag-yellow na doon sa kabilang side ng truck, andar na kaagad. Tama. Ayun ang mangyayari. Yung iba naman na aksidente. Atty. G, napapansin ko, lalo na pag madaling araw, syempre nakita natin yan, bumabiyahe tayo every pagka wee hours in the morning, ano? Nakikita mo, yung iba, porket alam nilang walang tao, di nila susundin yung traffic light. Kaya nagkakaroon ng aksidente kasi biglang may Yes. susulpot. Ang isa sa pinaka-unfortunate incident na nangyari dyan na dahil sa beating the red light at saka sa intersection, ay unfortunately yung nangyari sa
asawa ni Senator Rene Saguisa. Tama. Yes. Totoo yun. Madaling araw Totoo. yun na hinabol talaga ng truck na nakabangga yung traffic light. Kaya nag-abot yung Pagkatapos eksakto naman din na dumadaan yung nahagip. Diba? So yun po yung mga iiwasan natin sapagkat lagi nasa huli ang pagsisisi sa aksidente. Tama. Iyon. Oo. Okay, mula sa Manibela, puntahan naman natin itong si Monica. Live na nandyan sa Luneta Park. Monica, kamusta ka dyan? Hi again, Angel, Attorney G, and Doc Camille. Good morning. You're right. We're still back here sa isa talaga sa pinagmamalaking historical landmark sa ating bansa, ang Rizal Park. And of course, nandito pa rin tayo sa isa rin sa mga famous spots dito sa park, ang kanilang dancing fountain area. And tulad nga na nakikita ninyo bukas na yung kanilang fountain, 'di ba? Talaga naman nagsasayawan yung mga tubig, sumasabay doon sa nagzuzumba sa likod. Meron kasi nagzuzumba doon sa likod nitong park. Anyway, ito pong dancing fountain area nila. According dito sa hawak natin na schedule ngayon, ayan, 6 to 8 a.m. talaga, supposedly steady lang po yung operation ng kanilang fountain. Pero dahil pinagbigyan nila tayo, ayan, pinagsayaw po nila yung mga tubig kani-kanina lamang. No? Pero normally 6 to 8 a.m. in the morning ay steady lamang po yung operation nila. Pero pagdating po ng 6 p.m. to 8 p.m., dyan na po magsisimula yung lights and sounds nitong dancing fountain. So ang ganda. Tiningnan ko yung lineup ng mga songs. Ang dami po, siguro nakikita nyo naman, no, more or less, yung dami ng mga kanta na pinapatugtog nila dyan habang sumasayaw nga yung ating fountain. And karamihan dito, mga OPM songs. So talagang very in line, no? Talagang napropromote yung OPM songs dito pag nanood po kayo ng kanilang dancing fountain. 2010 po ito nagsimula, and ever since talagang pinupuntahan ito ng napakarami mga Pilipino para masaksihan ang napakagandang dancing fountain. Pero ang isa pang kagandahan dito kasi sa dancing fountain, matatagpuan po ito doon sa mismong likod noong monumento ni Rizal Park. Yan po, nakikita nyo siguro, no, nasa background lang. Kaya, kumbaga parang one-stop shop. Kung gusto mong manood ng fountain, gusto mo rin makita yung monumento ni Rizal, pumunta ka lang dito sa area ito, makikita nyo na po siya. And maganda rin dahil ang dami ko nakikitang benches around the area. So, pwede po kayong umupo, pwede po kayong mag-relax. And according po doon sa mga guards na nakausap natin kanina, usong-uso talaga dito yung mga families na nagpipiknik, pati na rin yung mga lovebirds. Ayan. At dito sila nagde-date. Pero to know more about the park, of course, gusto natin malaman kung ano pa yung iba't ibang mga amenities na makikita dito. Kasama po natin ang Executive Director nitong Rizal Park, si Ma'am Penelope Belmonte. Hello, Ma'am. Good morning. Hello po. Welcome to Good Morning, Kuya. Ayan. Ayan. Ma'am, talaga naman na pinagmamalaki na ating mga Pilipino ang Rizal Park dahil isa ito sa pinakasikat na pinupuntahan, no, ng mga taga-ibang bansa. Pero bukod po sa ito dancing fountain and the famous monument of Dr. Jose Rizal, ano pa ba yung pwede makita at mapuntahan dito sa Rizal Of Park? course, hindi namin pwedeng kaligtaan na bigyan ng importansya ang mga kabataan. So we see to it na preparado po ang Luneta Park para sa mga bata. Meron po kaming mga playground at meron po kaming mga pinupuntahan ng mga kabataan pag sila po may mga excursion or field trip from different school. Educational po ito. At syempre, ang ating mga senior, meron po tayo mga lugar para sa kanila. And talaga naman pong punong-puno kami na aktibidades dito at buwan-buwan nagpapalit kami. Oh, this month po, meron po bang theme, particular theme? Ay, malaki po ang aming activity na gagawin, lalo na po sa pagsalubong ng Chinese New Year. Meron po kaming countdown na gagawin dito at ito po ay gagawin sa ating Chinese Garden. Okay. Ano po ang mga mangyayari doon? Ay, napakalaki po ng mangyayari at hindi po dapat ito yung pagpalagpasin sapagkat kung sakali pong libre ang ating mahal na Pangulo, baka po bumisita rito sa countdown. Kasama po ng lahat ng mga cabinet secretary. Aba, talagang big event po. And of course, hindi pwedeng mawala ang ating Department of Tourism na secretary na si Secretary Wanda Teo po. Ayan. Ito po ba ay free to all? Pwede po pumunta kahit sino manood, makisama sa celebration? Of course, tulad po ng lagi naming sinasabi, para po sa dagdag ng kaalaman po, para po sa ating lahat ng kababayan at park goers, ang Luneta Park po ang isa sa pinakamaraming bumibisita sa lahat po ng parke sa buong Pilipinas. Yes. Ito rin po yung isa sa pinakamaraming nagpipictures. At isa rin po ito sa maraming mga
well-guarded na lugar or monumento. Nakikita naman po ninyo 24/7 na binabantayan po ang monumento ng ating Yes. pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kaya nga kanina yung mga guards talaga, sabi ko nga, na-mention ko nung opening namin, napaka sisipag. Talagang nag-iikot-ikot, tinitingnan yung mga tao, check yung mga lugar kung talagang malinis at wala nga mga pasaway. Ma'am, nag-offer ba kayo ng mga tours dito sa mga gustong pumunta para malibot and mabigyan din ng konting background sa iba't ibang spots ng Rizal Park? Actually, hindi po kami nag-o-offer. Nag-aanyaya po kami sa lahat ng ating mga kababayan, mga turista at mga park goers na bumisita lamang po sa ating visitor center at lahat po kayo magmula Lunes hanggang Linggo. Lalo na po yung weekends, araw po ng pamilya, wala na po kayong rason para sabihing mga anak wala tayong budget sapagkat ang Luneta Park po ay para sa lahat ng ating mga kababayan at ito po ay libre. Lahat po kayo ay inaanyayahan namin na pumunta at makita ninyo ang pagbabagong mayroon sa Luneta Park o ang Rizal Park. Yun naman. Lahat po na spots dito, lahat po na attractions, libre po. Wala pong kailangan bayaran. Wala pong kailangan bayaran pero may mga gated, may mga ilan tayong mga gated gates na nabalitaan ko na noon po because I just assume office So may mga gated gates po dito na may mga 10 piso po na entrance pero Very darating minimal lang. darating po ang panahon, ayusin lang po ng inyong lingkod na dapat po ito'y libre para po sa lahat. Ayun naman. Meron pa po ba tayong ibang mga gustong i-announce, activities, mga paalala? Or nasabi na po ba natin lahat? Gusto ko lamang po sabihin sa ating mga minamahal na park goers na ang Luneta Park po ay para po sa ating lahat. Ito po ay bukas sa ating mga park goers at mga kababayan at lalong-lalo na ang turista. Sapagkat sinisigurado ko na po sa inyo na ito po is ang security po namin ay talaga naman po lang support together with the tourist police po na nandirito po sa ating parke. So ito po ay libre at talaga naman pong safe para po sa lahat na mamamasyal dito po sa Rizal Park. At saka maganda sa sinabi ni Ma'am, child-friendly siya, pati senior citizen-friendly rin siya. May pambata, pang may matanda. Pero tulad nga na lagi rin natin pinapaalala, hindi porkit libre ito, dapat basta na lang tayong pumunta dito at pabayaan. Dapat maging responsible visitors din tayo, no? Kung may basura po kayo, wag po tayong magtapon sa paligid, wag po natin ito pabayaan dahil talagang pinagmamalaki po natin ito. And I'm sure naman po talaga in the coming years, marami pang mga turista ang pupunta rito at makikita ang ganda ng Rizal Park. Opo, yun nga po ang talagang aming minimithi na mahikayat po lalo ang ating mga turista at mga kababayan or park goers na talaga naman pong pumunta at bisitahin ang ating national park, ang Rizal Park. And of course, dagdag ko lamang po na syempre po sa lahat ng park goers, dinatnan po nating napakalinis ng ating parke. So sana po paglisan natin, panatilihin nating malinis para po sa susunod na bibisita ng mga ating mga minamahal na kababayan. Ayun. Thank you so much, Ma'am Penelope, dahil talaga namang it's been a while since last kami nagpunta dito. Pero sa tuwing bibisita kami dito, lalong gumaganda ang Rizal Park. Thank you so much for your time po. Thank you very much po. At sana bisitahin nyo rin siya. Pagdating po ng alas 6, makikita nyo ang mga napakagagandang mga ilaw, lalo na po itong nasa background natin, ang ating dancing fountain. Mas ma-appreciate nyo po siya pagsapit po ng alas 6 ng gabi sapagkat makikita nyo po yung mga 3D effects. May 3D effects po yan At iba't ibang kulay po na sumasabay po sa sayaw ng tugtuging naririnig nyo. Lights and sounds talaga. At saka sana, lagi ninyong bisitahin ang park para talagang ma-boost po namin o ma-boost natin ang ating national park sa lahat ng mga kababayan natin na hindi nila alam na ito po'y libre at para po sa lahat. Ayan. Ika nga nila, tangkilikin ang sariling atin. Yun naman. Thank you so much again, Ms. Penelope. Thank you very much for visiting. Sana po maging routine na rin po ng mga media people na bisitahin at bigyan ng pagkakataong masilayan ng ating mga mahal na kababayan ang ating national park, ang Rizal Park. Of course. Kaya po pagkatapos ito, mamaya maglalakad-lakad po kami, magsusumba at jogging din po kami. Sakto naman po yung outfit natin. At sana wag na pong kalimutan muli, inaanyayahan ko po kayong lahat sa darating po na Enero 27, January 27. May countdown po tayo in celebration po of Chinese New Year dito po sa ating Chinese Garden, of course. I hope the President will come because siya po ang aming bisitang pandagal together with all the cabinet secretaries. And huwag natin kakalimutan ang ating minamahal na Department of Tourism Secretary na si Secretary Wanda Teo. Of course,
National Parks Development Committee is nandito lang po para po sa ating lahat upang mapanatiling maganda, mapayapa at maayos ang ating National Park, ang Rizal Park po. Salamat po! Yeah, very well said, Miss Penelope. Kaya po sa mga kasabayan natin, pumunta na po kayo dito kung wala kayong gagawin. Open po sila 24 hours at be responsible visitors lang po tayo. Kaya mula po dito sa Rizal Park, balik tayo dyan sa bahay ni Kuya. Yon. Thank you po. Thank you very much. Nice to meet you po. Nice to meet you. Ayan. Ayan. Pagbaba niyo, Teka muna, nagkikwentuhan pa. Hindi, pero alam mo, at pwede nyo rin itanong sa bawat isa sa ating mga kababayan, kailan ba kayo huling bumisita sa Luneta Park? may Kasi kinukonsider kasi ng iba na baduy pagka nasa Luneta Oo, Park. hindi. Naman. Alam niyo po, talagang ngayon, sobra pong pag pumunta kayo, yung mga dating bata pa nakapunta, yung field trip, Magugulat talaga. magugulat po kayong wala nang madilim na party doon. At the same time, napakalinis talaga. Oh, safe Binalitan na pati kasi may nila mga lahat guard. yung kalsada, yung daanan. At maganda yung makikita mo napakaganda nung light and sound talaga. Oo, sana naman para next time, pagka bumisita tayo dyan, kasi the last time na bumisita kami dyan, kasama ko nga si Mia, nagtanong ako dun sa mga tao dun, ang sinasabi nila, mas marami pa rin daw ngayon ng mga turista na pumupunta dyan. Sana rin naman, tayo mga dito na nakatira, di ba tangkilikin nga natin yung sariling atin tulad ng sinabi nila Monica dyan. Dahil napakaganda naman na talagang historical ang lugar na yan. Ang ginagawa kasi ng iba, panghuli na, ang ginagawa ng iba, Doc, challenge yun eh. Pinapatawa yung mga sundalo na nagbabantay kay Rizal. Kung sino makapagpatawa dyan, siya ang Akala nila yun lang. Hindi. Tinry na namin, hindi talaga tatawa. Ayaw. Hindi tatawa. Parang talagang mga Tsaka nakakaano lang doon, nung nagpuntahan, dumami yung mga tao na nagkaroon ng issue dyan, yung photo bomber. Doon na nagkaroon ng maraming tao, sabi nung nakausap Buti natin. na lang may photo bomber. Oo. Kasi Pero kung hindi ngayon, na talaga pupunta. oo. Ganda nung dancing fountain nila, Fountain. no? Ay, ano bang iyong handang yung Ito na nga, alamin na natin ang ating What's for Breakfast. Good morning once again, and of course, happy Monday. Ito na nga ating pinakakaabangan na What's for Breakfast. And this time, ang ating makakasamang chef ay walang iba, kundi si Chef Emily Peralta. Good morning, Chef! Good morning, Kuya. Good morning, Angela. First time mo, Chef? Yes, first time. Di ba, Latas? Oo, alam ko, Okay. espesyal ang inihanda mo for us, di ba? Yes. Ano ba yan? Excited na kaming malaman. Ang inanda ko yung paborito ng asawa ko. It's cheesy bacon and that's cheesy bacon and mushroom breakfast muffin. Wow! Interesting. No, ano po ba Yes. ang ingredients ito? Palagay ko may ano yan, may bacon yan. Yes, yeah, of course. Paborito kasi ng husband ko yung bacon. So, we have here 3 stripes of bacon. You have to fry and chop 250 grams of button mushroom, 1 cup of all-purpose flour, 2 teaspoons of baking powder, pinch of salt to taste. And we also have here the 2 eggs, a pinch of bell pepper, spring onion, and 2 cups of flour. Yun! And of course, syempre, paano ba ginagawa to, Chef? I'm sure, ituturo mo sa akin ng madali-dali yan. No? Yes. Madali lang namin gawin yan. So you have to add oil, a few oil, and then i-fry mo si Bacon? Ano ba? Kailangan ba crispy yung bacon, Hindi naman. Chef? As long as makook Luto lang na siya. siya. Yes, for Okay. 5 minutes. Okay. Yan. And then? isa-set aside mo siya, i-cook mo na si mushroom. Kung saan mo niluto yung bacon, doon mo yung Yes, luluto. yun na. Para Malasa. makuha natin yung lasa niya. Of course. And then, next? And then, habang niluluto mo siya, i-mix mo na yung dry ingredients. So, yan si flour, salt, and then the baking powder. Okay, Mix mo lang mix siya. lang. Okay. Then si pepper, spring onions, and then grated cheese. Sarap. Halo-halo lang yan. Yes, halo-halo And then na. after? And then yung liquid ingredients naman, so i-beat mo si egg ng mabuti. Para ka lang yan. And then you add the milk, melted butter. Mix mo lang yung liquid sa dry ingredients. Just mix. Okay, and then you add mo na yung si mushroom. Yun. Then scoop mo na siya ng ganyan siya sa muffin Tapos, pan. yung ano yung nakalagay dyan? Butter? Doon sa Yes, pan? lalagyan mo siya ng butter para hindi siya magdikit-dikit. maging sticky.
And then bake mo for 20 to 25 minutes at 200 degrees Celsius. Alright. And voila! Yeah, There you ayan have na it. siya. Ang ating bacon and mushroom breakfast muffin by Chef Yummy. Emily Peralta. Thank you. And of course, hindi lang naman dyan nagtatapos sa mga pagkain na dala ni Chef Emily. Of course, may iba ka pang dinala for us. Ano-ano po ba yan? Yes, we have here the seafood linguine pasta. Oh, sarap! Yan, masarap talaga yan. Isa rin yan sa paborito Yummy. niya. And then we have here the decadent drip cake. Ikaw din daw nag-bake yan. Yes. Oh my God, looks and then good. match with the cupcake. Perfect for Valentine yan. Wow! Ang sarap. Naku, Chef, I'm sure yung mga nanood sa atin na interested malaman kung paano kanila makukontak. Siyempre, gusto nilang malaman kung paano mag-order sa'yo o baka Yes. gusto nilang malaman din ng mga recipe na ginagawa mo. Specifically, especially itong ginawa mo for Yes. us this morning. Saan kanila pwede makontak, Chef? You can call us at 0906-480-2506. In our Facebook, that's www.facebook.com, Cake Style by Chef Emily. And you can reach us also our group. It's the Cake Artists and Bakers Network Philippines. Iyon Yan. naman. And of course, Chef, baka may gusto kang batian. Yes, of course, gusto kong batiin ang aking mahal na asawa na nasa Doha. I love you. Yes, I love you, Han. I love you, love. Of course, Paborito ang paborito niya ang bacon. Si Daniel, si Athena. Hindi ready si Chef Emily listahan. Hawakan mo na! Pinahaba ka pa eh! Si Daniel, si Athena, and then si David, mga anak ko. Yun. Ayan. And of course, ang aking cake artist family, yung mga admins ko, si Mitch Castro, Rialyn Cruz, Florinda Carlos, MG Sakdalan, Grace Caballero, Diana Damo, marami pang iba. Marami kami. Tapos yung international din namin na grupo, si Cake Artist pa rin. I have a representative from Australia, si Miss Ruth Rojas. Doha, si Joren De Assis. Saudi for Shermin Ornais. And for Dubai, si Ariel Luto. And my family in Canada, si Kuya Lawrence, Kuya Florence and Raymond. And of course, ini-invite ko din po kayo sa aking mga classes because I held classes also for cakes. I make demos, baking. I have schedules on January 27 sa Angeles City, January 28 Olongapo, January 31 Las Piñas, February 5 sa Iligan, February 11 sa Mandaluyong, February 12 Lucena, and February 19 sa Baguio. And of course, kung doon sa mga iba pang detalye tungkol dyan sa inyong baking demo, ay pumunta na lamang sila sa inyong Correct. social media accounts. So Yes, talagang si yes. Chef, no, hindi lang pang Pilipinas, international Yes pa. po. Oo, sino ba yan? Sabihin ko nga, sino ba yan Aking nagpipicture? naka-cute na si Ang cute-cute na nasa gilid. Florinda Carlos po. Estudyante ko po siya. Yan. Mabait ba na teacher si Chef? Okay. Baka next time, ikaw na ang guest namin dito. Yes. Yan po ang training natin sa Ayun, kanya. naabangan natin yan. And of course, gusto na namin tikmanan yung niluto, Chef. Maraming salamat sa iyo, Chef Emily Peralta. And of course sa iyo, si Little Assistant. Napansin ko, Angel, 6 na piraso yan eh. Tatlo lang tayo, sakto lang. times Oo nga 2, times 3, so, well, tigdadalawa tayo. Tagdadalawa tayo. So, yun na yun. Pero Wala may na iba. makikihati dyan eh. Ay, ewan ko May lang. makikihati. Makikihati ka ba? Hindi, alam mo kasi pag gagantong portion na tayo, laging Galit yung mga nasa kabilang bahay, doon Nakatingin na. nakatitig sa TV monitor. doon, o sa monitor. Tito Jo, tingnan Tita natin, Beth, Termindis, Tito Jo, etc. Tita Beth. Daming pagkain na. Siyempre, ayan times 2 dapat, pero kasama na namin kayong imbitahan dito. Ganun ba? Oo. Naalala niyo pala kami. Thank you Tita Tita mo na. Angel, mukhang may matitira pa ba sa amin? Meron naman, kayo pa, love namin kayo eh. Nice. Oo, diba? Dahil dyan, happy birthday daw muna kay John Pablo Repuela. At Happy birthday. napapasalamat tayo kay Doc Camille, syempre, sa kanyang Syempre. presensya ngayong araw na to. Kita niyo naman. Thank you, Doc. Naging Ayan. accidental, Gus. Tita Beth, Okay, nagpapaalala ang sandali lang ang FDA na kasi merong mga grupo daw sa Facebook at sa social media na sinasabi na pwedeng replacement ang tawag dito, ang goat's milk sa breast milk. Ay, So hindi. nagpapaalala Oo. sila na it's not true. Walang papalit sa gatas ng nanay. Oo. Kung if there is no substitute for victory, di ba, there is no substitute for mother's milk. Yun. Totoo yan. At saka ang isang bata na pinadede ng isang ina,
hanggang sa lumaki, walang halos sakit, di ba? Correct. Talagang immune na immune sa mga sakit. Magkasakit man, of course hindi, kasi yung iba sinasabi, di ba? Merong mga kulang pa rin sa kaalaman na bakit nagkasakit? Sa nanay dumedede. Hindi naman hindi naman gamot. Hindi naman gamot yung breast milk. Pero pag nagkasakit, kayang-kaya ng katawan. Hindi yung katulad ng iba na talagang hindi na makabangon yung bata. Kaya Ang substitute ng John Prof. George, there is only one substitute for mother's milk. Ano? Gatas din ng isang ina. Diba? Ibig sabihin, pag yung ina ng sanggol ay kunyari may mahina ang milk production niya, ang substitute lang dyan milk din ng isang ina. Pwede mag-wet nurse. Pwede ka magpadede ng ibang bata. Pero Tito Joe, doon sa sinabi mo na konti yung gatas, latch lang ng latch, dadami yung gatas. Attorney G, meron kang text dito Hindi, pero kaya importante, Tita Beth, no, bago mo basahin yung text, na yung isang ina na nagpapadede, laging healthy rin. Of course. Maayos ang kanyang kinakain, sarap, sapat yung tulog, para kahit paano, nagiging production ng kanyang gatas ay mas madami rin. Yun ang kailangan din, mag-hydrate. Tubig. Malunggay. Tubig palagi. Malunggay. At saka tubig. Tubig, yan ang kailangan. Anong text? Anak, ano yan? Good morning po sa favorite morning huntahan. Pasensya na po sa inyo kung magsasangguni akong muli ng aming concern bilang ordinaryong mamamayan. Meron po ba akong karapatan na mag-file ng protest sa aming munisipyo upang ang ibinabayad naming buwis ay sa ira ng aming barangay mapunta? Hindi ko po lubos maisip kung bakit registered voter po kami ng Dampol since birth. Ang nakikinabang ng aming tax ay Lagundi. Hindi po ba against sa public policy ito? Ano po ba ang best legal move? Sabi ni Manggani ng Plaridel. Maganda siguro sulatan niyo po Manggani, Principal Gani. Sulatan niyo po ang ating pong sangguniang bayan. Mas maganda po sila ang makipagdebat sapagkat sila po ang nagpahahanda at nagpe-prepare ng budget po ng sanggunian, ng buong bayan. And therefore, yung mga paghahati-hati, yung pag-allocate, sa kanila po yan. Although, sa bandang huli po, pag tinignan ninyo, nanggagaling talaga yung budget sa executive branch doon sa budget and management ng mismong munisipyo. Pero sa akin, sa sanggunian na po kayo dumiretso para sa pagdidebate nila, sa pagpapasa ng budget, ma-actionan po nila yan. Yan. Ayun. Tama. Sige, Tita Beth, Tito Joe. Sige, thank you. George. La la